Dinhi sa atong official venue ang Camila Hotel 1, second floor sa Camila Hotel 1 ning Dakbayan sa Dipolog, diin ang Sunburst fried chicken ani ang mahimutang usab Sunburst restaurant, no. Adunay Camila Hotel 2 dito sa Barangay Turno ning Dakbayan sa Dipolog. So daghan kay salamat sa management and staff sa Camila Hotel 1 ning Dakbayan sa Dipolog nga mao'y nag-abi-abi kanunay sa matag Domingo nga tanan sa ato ang public affairs program here in Dipolog City, Dapitan City and entire province of Zamboanga del Norte, all over the world, ang Kapihan sa Dipolog. Kini si Edith Pahintito mo inyong regular anchor and host sa Kapihan sa Dipolog. Makikauban na usab ninyo sulod sa duha ka takna nga public affairs program. Ang ato ang Kapihan sa Dipolog, mabati na to pinaagi sa kahimanan sa Radio Mindanao Network, DXDR 981 AM, o ingon man IFM 94.1, pinaagi kang Expedito Tax Ilumba. Kang Tax Ilumba dito sa istasyon to si Danny Lord, atong station manager, si Edgar Dagumo, si Mardy Libres, tapos si Ruji Monera o si Mark Bacroya sa mga DXDR Radio Man, no? Thank you so much and good morning to all of us. And of course, ato ang Kapihan sa Dipolog, makita na to sa atong social media platforms, YouTube, Facebook page na to, Twitter account, Kapihan sa Dipolog. Click lang ninyo da, like lang mo sa atong page, then makita niyo tanan na atong edisyon sa Kapihan sa Dipolog. Kauban sa itong mga lain-lain nga mga bisita, matag Domingo nga tanan, gikan sa alas 9, ngadto sa alas 11 ang takna sa Kabuntagon. It's already September 20, 2020. It's a beautiful Sunday morning here in Dipolog City and hopefully in the entire province of Zamboanga del Norte, including Dapitan City and all over the country. Dayon, manghinaot kita nga kitang tanan, peace kay rapod sa atong panglawas. Before going further, ubani ko ninyo nga mga muyo kita sa atong labaw nga makagagahom before we start with our program. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. A prayer of healing. Lord, you invite all who are burdened to come to you. Allow your healing hand to heal us. Touch our souls with your compassion for others. Touch our hearts with your courage and infinite love for all. Touch our minds with your wisdom, that our mouths may always will always proclaim your praise. Teach us to reach out to you in our minds and need, and help us to lead others to you by our example. Most loving, Sacred Heart of Jesus, bring us health in body and spirit, that we may serve you with all our strength. Touch greatly this life which you have created now and forever. Amen. In the name of Father, Son, the Holy Spirit. Amen. To God be always the glory. Thank you, God, for the gift of life. O ingon, maniining atong Kapihan sa Dipolog, matag Domingo nga tanan, nga gihatagan kita niya, o kahigayunan, nga magkayusa, kauban sa itong mga lain-lain nga mga bisita, matag Domingo nga tanan. Okay. So, before we proceed with our proper discussion this morning, kay naa naman atong mga bisita, gikan sa Philippine Drug Enforcement Agency, and ato ikasubo, nga dili na to makauban ang ato ang bisita gikan sa 44th IB, nga si First Lieutenant Melva Logronio, kauban siya ang commanding officer because last night nag-text siya nato nga kalit kayo nga doon na sila deployment, no, somewhere sa ilaang kuan dili ta ka istorya, so somewhere over the rainbow matud pa. So next time atong ma-imbitar gihapon ang 97th IB, ang 44th IB, 51st IB ato nang idungan na silang tulo, and later na po dayon ang ato ang kapulisan. Okay, so salamat kay kita nga nakauban na to karon ang ato ang mga tinugyanan sa Philippine Drug Enforcement Agency. O karong panahon na atong ining mga takna pasalamatan una ang atong mga sponsors nga may nagdalag kinabuhi sa atong Kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. So thank you so much ngadto sa atong mga major sponsors nga mao ang mosunod. Si Vice Governor Senen Olvis Angeles, Presiding Officer sa Sangguniang Panlalawigan sa Zamboanga del Norte, National Grid Corporation of the Philippines, ang ato ang partner kanunay sa atong kalambuan,
Pinaagi kang Elizabeth Ladaga, ang Regional Corporate Public Affairs Lead Specialist nga nagabasi sa Iligan City. Adunay dako kay proyekto ang NGCP. Ana himutang dakbayan sa Dapitan sa Barangay Tag-Ulo, Dapitan City, ang cable terminal station nga nagkantidad og 52 billion pesos. Mao kini ang One Grid 2020 connecting Luzon, Visayas and Mindanao. Daghang salamat kadto kang President Anthony Almeida, Chairman Henry C. Jr. ug ingon man ka Attorney Cynthia D. Alabanza ang spokesperson. Advance information ang atong kapiyansan polo mag virtual on air no meeting kita karong anniversary no sa October 25. Kauban sa taga-NGCP, si Attorney Cynthia Alabanza nga magabasi dito sa Manila, tapos si Beth Ladaga nga magabasi usab sa Iligan City o kita diri sa Dipolog City. So, virtual. Thank you so much. Dr. Ruth M. Brillantes, Board Member, District, Zamboanga del Norte, Chair, Committee on Health, Sanitation, and Human Settlement. Director Rad Don Cedinio, Regional Director, Department of Agriculture 9, Zamboanga City. Janos Marketing na maligya sa spare parts, sasakyanan o motor parts sa ubos lamang nga presyo. Anam himutang sa Quezon Avenue, ning dakbayan sa Dipolog. Gipanagihan o ginumala ni Janos Yu, ang owner proprietor. Matawagan sa telephone number 212-1148. JJ&P Fruit Nursery and Lumberyard, fruit seedlings, cucumbers, o uban pa ang ilang mga baligya. Anaming mutang sa Barangay Lingasan, lungsod sa Pulangco, Zamboanga del Norte. Adunay branch diha sa JJ&P Lumberyard sa Barangay Galas ning dakbayan sa Dipolog. Congresswoman Glona G. Labad-Labad, Member House of Representatives, 2nd District, Zamboanga del Norte, nga nagdala o dako kayong kalambuan sa Segundo Distrito ning Lalawigan. And of course, ang trailblazer sa Zamboanga del Norte nga si Engineer Gilbert Cruz, pinaagi sa Petra Cement Incorporated. Ana mahimutang sa Lower Erasan, lungsod sa Rojas, Zamboanga del Norte, ang Petra Cement. Makapalit na mo og wholesale o retail nga simento, pinaagi sa Petra Cement Incorporated. Shrine City Food Terminal, operated by Cassava Growers Association of Dapitan City, na maligya sa cassava chips, banana crackers, boneless bangus, o gubat pang farm products. Anamay mutang sa ground floor, City Hall, o gingon man sa Dampa, dakbayan sa Dapitan. Pangitaalang si Miss Susan Empinado, ang Livelihood Center in charge. O daghang salamat nga to ka Mayor Evan Hope Boyet Olvi sa lungsod sa Pulangco, Zamboanga del Norte, Vice Mayor Alfredo Baitit, Presiding Officer Sangguniang Bayan sa lungsod sa Pulangco, Zamboanga del Norte, Mayor Melody Hamora Tulin, Municipal Mayor sa lungsod sa Salog, Zamboanga del Norte, all the way from Oma County, Northern Ireland, pinagi kang William King o Jennifer and Agustin King. Daghang kay salamat. Hotel Camila Management and Hotel Camila 1 Management and Staff, pinaagi kang Manager Gold Fabriga si Edmond og si Mark no og uban pa diha. Daghang salamat usab ngadto kang ZNPPO Provincial Advisory Chair Engineer Roland Soliva, President Dipolog Chamber of Commerce and Industry. Kauban sa iyang manyag o buotan nga asawa nga si Ma'am Cecil Soliva. Happy viewing to Jaime and Vicky Caballero, James and Samantha Caballero, all the way from Ontario, Canada. And shout out to Lady Areta sa Toronto, Ontario, Canada, o si King RD o Jennifer sa Doha, Qatar. We love you. God bless you always. O mamaligya sa kukadyot o mga katigayunan. Gisugo ko sa Philippine Association of Real Estate, Dipolog Dapitan Real Estate Board Incorporated. So kinsa katong interesado mo palit og mga kayutaan, ania ang mosunod. Wyatt Maminaw. Commercial property for sale. Location Cagatan Road, Miputak, Dipolog City. Land size 370 square meters. Price 21 million. Subject property is fronting Dipolog City Integrated Bus Terminal. Please contact Larry Refollo sa cellphone number 0917-569-7183. Ikaduha, land with 2-story commercial building in Dipolog City for sale. Land size 192.8 square meters, floor area 300 square meters, price 20 million pesos negotiable. Property currently earning 60,000 pesos a month. The subject property is located along one of the heaviest foot traffic in the city. Neighborhood are malls, city public market, and various businesses. Please contact Larry Refollo, cell phone
0917-569-97183. Another one, commercial property for sale, Rush. Land size, 193 square meters. Floor area, 316 square meters. Subject property is located right at the heart of Dipolog City, few walks away from Dipolog Central Public Market. Price, 28 million pesos, negotiable. Mode of payments, 15 million down payment, remaining balance to be paid within 6 months. Property currently earning at 60,000 pesos per month. Please contact Larry Refejo, 0917-569-7183 ang iyang cellphone number. Last nga baligya nga property, area 4,000 square meters, Dipolog City, cutting across 2 roads. Price, 140 million pesos, negotiable. Contact Oda Alvar. Cellphone numbers 0921-981-3528. Again, 0921-981-3528 and 0956195255. So, mao kato ang nagdala og kinabuhi sa atong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan, og akong i-roll ko lastly ang ato ang mga panelists sa kapihan nga ang uban atong gikamingawan kay dili man maka presently gyud nga maka-ari diri tungod sa atong mga health protocol. So, good morning, happy viewing and happy listening to our regular panelists. And they are the following: Attorney Ruben Ligorio, Board Member Ronilio Boyli, Attorney Claire Matoy Barinaga, Info Center Manager Emmanuel Dalman Taghoy. Di man ka na senior citizen, nga no, di man na-absent man eh. Panawagan ako, oy, Eman, dali na diri, di ka senior citizen, dali na. Tapos sa PIA, si Julio Salabria, ang atong CPA panelist gikan sa Department of Trade and Industry, og si Edgar Soronda, dayon si GM, General Manager Carlo Dagpin sa Dapitan City Water District. Aniya ang ato ang the only rose among the thorn nga atong partner si Wyeth Aka sa Philippine Ports Authority. Good morning, Wyeth, and how are you today? Good morning, ma'am. Good morning and good morning sa ato ang mga bisita, sa ato ang Tibok Zamboanga del Norte nga mamiminaw og mga kauban pod sa akong kauban sa Philippine Ports Authority. We are blessed and we are privileged to have our PDEA Provincial Director, si Mr. Santos. Yes, bag-o nga installed diri sa ato. So I hope kita matagaan og very informative data gikan kay sir, and happy Sunday everyone. Okay, thank you so much, Wyeth, no? And we have also with us, tuwa pa nangudak pa si Mr. Sherwin Pagador sa atong Philippine Drug Enforcement Agency. And of course, we have with us atong ipasalamatan nga ni Sanong sa atong imbitasyon for the very first time, and hopefully this will not be the last time. Ang ato ang provincial officer sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Zamboanga del Norte, Agent Marvin Santos. Good morning, sir, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Good morning. Okay, mayong buntag sa inyo tanan. Ako si Agent Marvin Santos, ang bagong provincial officer ng PDEA Zamboanga del Norte Provincial Office. I assumed office last August 24 lang, so wala pa po akong isang buwan. And thank you for inviting me over dito sa show niyo po. Okay, sir. Before anything else, before sa madugo nating discussion mamaya, how do you compare your previous assignment here in Dipolog City, Zamboanga del Norte, and from your previous assignment in where? Zamboanga City? Yung my previous madugo ba doon? May ba doon action kaysa dito? my previous assignment, well, as you all know naman, Sulu, 2 years ako nag-serve sa Sulu prior dito. So, it's a very challenging, no need to say talaga. At it's a very challenging talaga na province. And compared dito, of course, no, dito is it's much more relaxed and very active, no, yung mga counterparts natin. As a matter of fact, wala pa akong 1 month. And it's been a very, very busy weeks namin na sa isang araw, we're attending to an average of 2, no,
ng mga activities na related sa functions namin. And marami pang invitations na pending, no? So I'm very glad na maging mas madali sa akin para dito because napaka-active ng mga counterparts and very supportive po yung local governments and the provincial government, of course. Okay, before we proceed, we'd like to also allow Agent Sherwin Pagador to greet our listeners and viewers sa ating Kapihan sa Dipolog. Good morning and welcome to Kapihan sa Dipolog. Okay, good morning. I'm Agent Pagador. I was designated as Barangay Drug Clearing Officer diri sa kuan sa ato ang kuan sa Sambuanga del Norte. Tapos katarang ma'am. And you, Cebu City ma'am. okay, Bisaya, okay. Dili na to mabaligya. Dili mahalin kay makasabot silang binisaya. Okay, yeah, Agent Santos, Sulu, and then Sambuanga City, and then Sambuanga del Norte. Is that It's it? previously in Zamboanga City po, and then Sulu, Okay. and then Zamboanga del Norte. But familiar na tayo ko diri sa Zamboanga del Norte, no? Because previously was head team leader sa teams na mag-operate me sa Tanan AR sa Region 9. Okay. And as naging din ako ng chief ng Plans and Operations Division na na-expose din ako po sa lahat ng AOR namin, no? Yeah. Meeting with counterparts. So, without naming any name, without mentioning any cases, you have been here in the province of Zamboanga del Norte before, operating drug-related cases. Yes, actually, administrative function po and operations. Yeah, okay. So, merong tanong dito si Julio Salaveria, ang ating CPA panelist from the Department of Trade and Industry. And I quote, sa panahon sa community quarantine starting about March 15, kindly describe the general trend of your respective mandates sa local front, ay sa pakigbatok sa ginadiling druga sa PDEA and pagbintinar sa kalinaw o seguridad by the Army, sa PDEA. Okay. Okay, no? Itong quarantine, itong pandemic na to, no doubt talaga, naka-apekto talaga to sa drug distribution, drug supply, lalo na sa local. But again, no, hindi tayo dapat nagre-relax because we should remember the flow ng basic services and commodities is unhampered pa din. So, pwede talaga nilang take opportunity to, especially sa drug smuggling. And yung level po ng affectation dito sa illegal drug activities po sa mga areas, it's dependent po sa higpit ng restriction na ini-impose ng local government units. So, pag-relax po talaga yung mga local government units, relax yung movement ng mga tao, talagang yes, ang natin expectation natin dito, hindi ganoon naman na pag makamove sila. Syempre, pinili pa rin makabili, pinili pa rin na makagamit. But generally, overall talaga, no, itong supply ng illegal drugs coming from other provinces kasi, nahigpitan po, na-control na yung flow. We have indicators po talaga na nabawasan. Okay, thank you so much. I would like to acknowledge the presence of our panelist, Edgar Soronda. Good morning, Edgar. Okay, thank you very much and good morning and welcome sa Kapihan sa Dipolog. It's another Sunday. Stay where you are, sa 981 o 94.1 FM. Okay, sir, because dito sa Sambuanga del Norte, we are proud na we are peace-loving people and according to you, supportive ang mga LGUs natin dito. And of course, medyo as compared to Sambuanga City and Hulu-Sulu, parang relax, yung sabi mo, medyo relax lang talaga dito, no? But you should not wear your guards down, no? Because you should be doing your job, di ba? Pero as the past, from the past, naka-assign dito si Agent Maria Felina Batcha. Close namin ito, so okay namin dito. So marami din siya dito mga
accomplishments and achievements, no? And in fact, yung office ninyo, di ba? Ang ganda ng office ninyo. Siguro sa Region 9, yun ang pinakamaganda. I don't know, no? Pero the fact na meron talaga kayong office, no? Ang PDEA, it's a symbol, it's a legacy for the PDEA na it really existed. Di ba? Kasi yung ibang mga offices, national man or local, wala nga office, definite nga office, di ba? So, hindi sila mahagilap. As compared to you, na dapat nakatago kayo kasi ayaw ninyong i-expose yung mga sarili ninyo, baka makilala kayo sa mga drug lords, mga drug addicts, ang mga, yung mga nagtinda nagbibinta ng droga, pero yet, you have an office, existing office, where everyone who can go there because you really existed. Is that a one way of a conflict on your existing as an agency and the confidentiality of your work? Okay lang yun. No, as a public office kasi, dapat accessible talaga to sa public. No? Dapat accessible sa public, identified nila saan, because hindi lang naman purely operations yung function namin. Meron din kami mga administrative function and then we have to directly deal with clients. So, we have measures naman. We undertake measures naman to protect itong mga personal security ng mga identity ng mga tao namin. So, yung operations with the police, kung magkanda kayo ng mga raids, okay lang yung ma-expose yung mga tao nyo, yung mga mukha ninyo, na kilala na talaga kayo sa mga tao. Pagdating ninyo, wala na kayong madatnan kasi kilala na kayo. Yung shadow nyo, wala na. Talagang bistado na. The good thing kasi, it's a very big province. Yung mga tao naman are very discreet. As a matter of fact, dito nga freely kami nakakagalaw na walang nakakakilala sa amin. No? So, very effective pa kami. And very effective pa in terms sa mga conducting bypass operations na in discreet and undercover mga operations namin. Kasi hindi pa yung tinatawag namin na sunog yung identity ng mga tao namin. And yes, lahat ng operations namin kinonduct is joint with collaboration. Yeah. Parang inception pa lang nito, no? Lahat ng stages build up sa planning up to operations and post-operations. Kasama namin, we collaborate with the PNP talaga. Okay. Yes, Edgar, your question please, before akong another question. Okay, thank you very much, sir. Welcome sa Kapihan sa Dipolog. Nowadays, medyo hindi na masyado nating marinig yung shabu-shabu, no? Medyo nag-subside siguro konti. Naging sikat ngayon yung marijuana. And Zamboanga del Norte is an agricultural province. Kumusta ba sa ninyo ang trading, or is there any existence of marijuana trading legally here in Zamboanga del Norte? Or meron ba or wala? Or how is it nowadays, especially in this COVID time? Okay, brief background, no? When I assumed office dito, one thing na nireview ko talaga is drug trends dito, drug abuse trends, shabus, common talaga yan, and of course marijuana. Kung marijuana, acknowledging yung sinabi nyo, this is maraming area na ideal for sa mga tanim. So, unang nating tinignan yun, but reviewing records and information sa mga tao natin, yes, there have been instances of arrest involving seizure of marijuana. As a matter of fact, a recent operation namin nung itong bago lang, nung Friday actually, isa sa mga ebidensya na kuha doon sa neutralized na suspect were sachets containing suspected dried marijuana leaves. But as to the cultivation na tinatawag namin dito, we have yet to receive information na may marijuana cultivation sites dito, no? But the volume, speaking of sa volume na nakikita natin sa seizure, kung talamak ba, is walang indicator na ganun talamak. Or that is why, no, yung key talaga sa success namin ng PIDEA is cooperation ng mga tao. Intelligence-driven lahat ng operation namin. So, given yung number of personnel natin, given sa lawak ng AOR, kung walang nagre-report sa atin, no? Kasi yung mga nakikita namin, no, yung picture, ang analysis namin sa drug trend dito is base sa investigation namin dito sa base sa lumalabas sa operations. Interview natin yung mga suspect and evidence yung nakukuha. But
kung merong information na itong mga public na i-share na di namin alam, we will be very, very happy, no, na ma-receive information and to validate. Binabalidate namin agad-agad po lahat yan. Okay, a follow-up, sir. In your experience, kasi galing ka na sa ibang places of assignment, kasikatan ng Shabu, parang hindi narinig yung marijuana. Wala ba talagang trading ng marijuana doon at the advent of kasikatan ng Shabu? Or bakit naging, why is it na naging, nandito na naman ngayon itong marijuana? Operational na ba sila dati or wala ba? Kasi parang iba yung nagtitrade ng marijuana, iba yun sa Shabu. Yung shabu kasi is the most prevalent kasi. Prevalent because abundant ng supply. Well, marijuana naman, yung trend kasi depends on the client. Illicit industry kasi to client-based yung preference for marijuana. Nakikita natin yung preference for marijuana, experience sa Zamboanga is mga consumers talaga dito, mga estudyante. Estudyante talaga yung mahilig dito. And sa marijuana cultivation, we have had marijuana eradication operations na. Last year, sa Sulu, may several plantations na marijuana na na-eradicate noon, no? So, it's dependent ito sa trend, preferential, preference ng mga drug users, saka yung supply. So, but kung meron. Gaano ka prevalent? Based sa result ng operations natin, hindi ganun ka talamak as compared to Shabu. Pero hindi galing. So, information hindi galing dito, ni kabilang province. Okay. Yes, Wyeth, your question, please. Sir, since I am connected with PPA, so I commend the PDEA, may weekly yata kayong sweeping doon sa aming port. Nakikita ko sa report ninyo, sa mga post. For the information of everybody, every week or twice a month, may sweeping sila sa canine dog nila to check kung merong napasama sa mga cargos na mga drugs or any narcotics. And then, ang natin is, dun sa transport nun, meron kasi tayong port na parang walang baggage x-ray machine or from Cebu, na daily siya pumupunta sa dapitan. So, mas maganda, may mga plan ba tayo to have a random check sa mga cargos nila or sa mga vehicle na bumababa doon? Kasi dumadating sila sa port of Dapitan is in the unholy hours. So, mga 1 a.m. or 12 midnight. So, I hope, at saka hindi lang sa Dapitan, sa mga other entry ports sa Zamboanga del Norte para ma-check natin. Yes, prior dito, no, in 2015 kasi, I was the task group commander of the Seaport and Airport Interdiction Unit. So, may experience na talaga tayo dito. And I'm very aware of the problem, especially presenting ditong porous borders natin, no? And the fact na different ports kasi, iba-iba yung jurisdiction. Mayroon sa LGU, mayroon sa BFAR, and mayroon sa PPA, no? Well, kaya nga, yung Seaport Interdiction Unit team leader ko is naka-quarantine pa. Yes, sabi ko nga, and I have to make an assessment. Based sa experience ko, I need to talk to counterparts talaga. By next week, nakasked na kami kasi wala na kaming activities pending. And isa nga titingnan natin dito. Sabi ko nga, ayaw nating maging bulak dito na kapa hindi ginagawa na yung ginagawa natin. Sabi ko nga, lahat ng galaw natin, intelligence-driven. So we have to talk with counterparts. Tingnan natin yung mga loopholes, no, sa security measures natin. Analyze natin yung systems, yung procedures. And then saka tayo maggagawa ng mag-come up with the protocol. Tapos mag-move tayo na yung galaw natin is may direction. Yes, yung sinasabi niyo, we need, no. I see no reason for management kasi not to allow PIDEA to inspect ito. With the cooperation lang naman yan, pakikiusap, no. May mga challenges before kasi, no. And to understand that itong mga private, especially private ports, hindi tayo basta-basta makapasok yan. Kung ayaw talaga ng may-ari, ng management, wala tayong magagawa, no? So, but again, sinasabi ko nga, pag-spec. So, ano yung reason, no? Yeah, yes, may doubt tayo. And can you get a warrant from the court outright, yung hindi magpapasok na mga ports, private ports? In the absence po talaga ng incriminating evidence, ma'am,
hindi po tayo maka-apply ng warrant. Yun ang talagang kailangan natin, may incriminating evidence tayo, lawfully obtained, bago tayo maka-secure ng itong search warrant. So yung purpose talaga ng seaport interdiction natin, yung strategic focus natin talaga yan, is identify, detect, and intercept. So disrupt natin. Ayaw nating maging entry, exit points itong ports natin, and yung waters natin, ito shoreline, ayaw natin maging transit points yan. Kasi ito yung titingnan, no? Strategically, strategic importance yung mga ports. Pag pumasok na itong 1 kilong shabu lang, pag sinasabi natin tinarya na to, niripak na to, ang dami-dami, ang hirap na habulin to. Mag-ooperate, ang dami natin kinocommit na resources para habulin yan. Na-consume na yan. By the time nakuha natin yan, ilan na lang? Hindi naabot ng 100 grams. So pag sinecure natin yan, nasabat natin yan, ang laki ng impact sa distribution, especially ngayon sa pandemic. Sabi ko nga, whatever gains na nakukuha natin dito sa restriction natin sa travel, sa movement, talagang dapat mag-capitalize na tayo dito no? Kasi mahirap na yung supply ngayon. Locally, kung may mga stock dyan, within the area lang makaikot-ikot. But itatransport to sa other provinces, may challenge yan. But again, isa sa mga part na to ng programa natin, etong mga warehouses, mga courier services. Because again, as I've said, yung movement ng basic goods is unhampered pa rin. Nakikita na natin sa Cebu and sa mga National Capital Region, nakikita natin yung mga operations doon na ginagamit tong parcels na dinideliver ng mga courier companies. Kilo-kilo yung mga nakakonceal. So, ito na yung trend na na-identify natin. So, ito yung trend na dapat i-focus natin yung attention natin, yung effort natin, and i-build up yung intelligence natin through collaboration and cooperation with all agencies involved, saka lahat po ng mamamayan. Because may mga successes talaga kami na ang susi talaga is may nagbigay ng very timely and accurate information sa amin. Yun po. Okay, going back to the question of Edgar a little bit. Kasi yung previous na news, meron yatang na-intercept doon yung mga kapulisan doon somewhere in Siria, Osmeña, yung sa marijuana. Merong mga tanim doon na marijuana at halan, no? In Siria, Osmeña. And do you have any intelligence network information regarding whether there is an existing hindi plantation, pero meron talaga mga tanim na marijuana somewhere in our far-flung areas, far-flung towns in Zamboanga del Norte? So speaking, I went over itong mga reports natin, yung previously, pag-assume ko, yung mga reports natin, intelligence report dyan. Kasi may regular kami report dyan sa mga suspected marijuana cultivation sites. So, yung pinag-usapan nga natin, sir, kanina, no, based sa conditions dito sa Zamboanga del Norte, parang ideal condition siya for cultivating. But in the absence of indicators na sinasabi natin na information, na report na may nakukultivate. So, we will stick talaga nitong information that we have na nanggagaling sa ibang lugar. No? I'd like to know talaga, yan ang gusto ko talaga malaman na sa mga nakikinig ngayon, kung may information sila, i-text mamaya, i-ano ko yung mga hotline numbers namin. Yes. Okay. Question coming from Julius regarding ecstasy. Though maybe ang Zamboanga del Norte may be tagged as rural and less attractive market of ecstasy, is the province not yet an emerging market for this high-end drug? Consider online transaction on the uptrend nowadays. Yes, again, no? Yung analysis natin yan is based on evidence na obtain natin sa operation, and na hanggang ngayon wala tayong natatanggap na report. I was assigned in the Luzon, no, for almost 5 years din noon. Sumasama din ako sa operations dyan involving sa ecstasy. Itong mga MDMA na tawag natin, these are party drugs na talagang piniprepare ng mga mayayaman, because this is very expensive. Napakamahal ng isang pilyan, 1,000 plus average niyan. Yan ba ang tinatawag na party drugs? Mga young professionals mostly? Yes, it's a party drug na naging cause na rin, no? Attributed na to sa mga deaths ng mga partygoers, not only sa Pilipinas, but sa ibang bansa. That is why sa interview nga natin sa mga gumagamit niyan, sinasabi nila, the way they describe it, ano yung feeling, is napaka-undesirable ng effect. But tatanungin pa rin natin, yung drugs, bakit nyo tinitake yan?
Well, na-impluensyahan. It's associated kasi to sa mga trendy na mga clubs, na ito yung pinapop ng mga sinasabi nila mga mayayaman, may kaya. So, ito yung tinitake nila. That, again, is very expensive and available to sa mga malalaking cities, particularly dun sa NCR. Okay. Yes, Wayaf. And related to that, sir, di ba, ang ano dyan is concerned our young people. So, nakikita ko may mga comics, information materials kayo. May mga plan ba kayo na isabay siya sa modules for the young, grade 11 to 12 or 10? Sa DepEd, pwede siya isabay sa pag-distribute. Yes, definitely. PDEA has been doing our part talaga, sa preventive part yan ng preventive education. I mean, part ng component yan ng demand reduction. And yung i-integrate na yan, it's up to the Department of Education. Actually, years ago pa, it's in the talks na kasi dati kasi 80s alam ko up to 90s parte talaga yan, itong preventive education, parte ng curriculum. I grew up actually, seeing mga posters, flyers, and ang daming program pupunta, nag-educate about sa ill effects ng illicit drugs. So tama po, yung magandang sinasabi niyo, dapat i-integrate na to sa natin, sa modules sa educational system natin. Yes, sir. Ako rin, 1990s, ma-remember ko, merong parang 20 minutes sa values education. Pinapakita ng teacher what are the effects of drugs dun sa amin, high school. So parang sabi ko, parang wala na ngayon. So siguro baka pwede tayong maggawa ng resolution from the PDEA management na ibalik ulit kahit na mga 15 minutes o 20 minutes na sa modules nila. Yes, alam ko meron na po yan. Alam ko meron na po, diniscuss na po yan sa national level. So, I'll do a follow-up, itong review kung ano na nangyari dun sa, anong policies na meron na. Because sa ngayon wala pa tayong nakita. To adolescents. Yes, same po, same. Ma'am, Baka ang ma-influence. hirap niyan, Ma'am Wyatt, hanggang ngayon hindi pa nakumpleto nga yung regular module. Ito related question coming from Julio. Sa new normal nga, mikusog na ang social media, unsang inyong engagement niini para makatabang sa inyong mission? It's because wala na dili man maka face to face classes kay di ba the usual is ang mga target sa mga drugs dealers yung di ba, but ngayon virtual kaya how will you integrate that one yung illegal drugs ninyo na program against sa mga users, mga dealers, mga buyers? Ilya, isa nakikita nating emerging trend yan. Although yung trend na yan has been gawain na talaga sa bigger cities like sa NCR, dito ngayon, minomonitor din natin yan, itong transaction through social media. Sa mga operation natin, may mga investigation tayong ginagawa. Parte talaga yan ng standard procedure namin is itong analyze mode of transaction lagi. So, minomonitor po namin talaga yan, And again, mas maging madali yung trabaho natin pag may nagre-report, Yun ang talagang susi, sabi sa mga tagumpay ng trabaho namin. Sir, Yes, sir. in line with that, sir, have the PDEA initiated an online campaign on illegal drugs? Kasi yan ang trend ngayon Lahat may cellphone that is capable of seeing videos or whatever doon sa cellphones or whatever gadgets they have. Yes, actually, ang campaign namin has been online for several years na. May mga kaming national and provincial and local level campaign to combat itong illegal drugs, more so sa education campaign. That is why meron pong official Facebook page lahat ng offices ng provincial, city, and yung national government. Meron po tayo, I'll take time na po talaga to plug itong meron tong si Director General Wilkins Villanueva, meron po siyang Facebook page. Ito yung isumbong mo kay Wilkins. So ganito kaseryoso si Director General na kung wala kayong tiwala po sa mga local na mga PDEA agents nyo, and if you feel na kailangan attention yung problema, so pwede nyo pong isumbong kay DG Wilkins. Hanapin sa FB page mo, isumbong kay Wilkins FB page.
Pwede kayo mag-message sa kanya sa personal Facebook niya account, sa Wilkins Villanueva. And meron po siyang YouTube channel, no, na PIDEA DG Wilkins M Villanueva. So lahat po ito ay parte ng online platform namin. Guys, we actually acknowledge and we recognize that na kailangan talaga mas wider ang reach ng social media, no? Very wide ang reach. That is why itong mga initiatives na to, part lang to ng initiative na years ago pa ginagawa ng PIDEA. So meron po tayong PIDEA Zamboanga del Norte Facebook page. Diyan nila makikita yung engagement na ginagawa natin kahit sa Parkland communities. Araw-araw kung ang lahat ng activities namin ay pinopost doon. Sa operation, pati kasama na yung operations accomplishments namin. Okay. Sir, related to the question of YF a while ago, you mentioned about exit points and entry points yung sa mga ports and along the shorelines na hindi dapat mangyayari na because closely guarded yung mga checkpoints, yung mga salan areas, no? So, doon talaga sila sa dagat, no? So, doon ang kanilang transportation means. Because we have the new normal, tsaka yung mga essentials na travels, no? Transportation by boat, yung mga pagkain, medicines, and all those things. Wala ba kayong na receive na information na one of these days baka itong nagbabiyahe ng mga essential goods meron pa lang nakalaman doon na mga drugs? Kasi baka yun ang kanila yun ang alam mo na yung mga ingenuity ng mga Pinoy na yung sa movies nga nandun sa sa isda yung drugs, nandun sa bangkay yung drugs, ganun ba? Yes. We are not scouting any possibilities. Yes, sa experience natin sa interdiction operations, nakita na namin klaseng mode of concealment. So, alam na namin, no? Ito yung part ng effort natin dyan is to train. May experience sharing tayo, saka skills, no? Na sharing din with counterparts to profile yung methods of concealment. Kaya lahat ng natin, ito yung parte na tinatawag natin capability building natin, no? Well, sa report meron na po tayong na-receive na report, pero yung timeliness ng mga report na yun po yung natin, kumbaga matagal na meron, but yung specific dates, yun ang wala tayo, no? How we wish na meron talagang tumulong sa atin na itong mga tao natin, yung public na would trust us enough, no, mag-share ng mga sensitive na information. We assure you naman, confidential lahat yan. You don't have to identify yourself. Yung information lang, and kami na po bahala mag-validate dyan. Okay, yes, Edgar. Okay, sir, ganito sir, no? Kasi the scenario now, parang ganito yung nakikita ng karamihan na parang concentrated tayo more on the operation sa apprehension or going after yung mga nakapasok na. Kumusta ba yung campaign natin sa prevention ng pagpasok at saka epekto ng mga illegal drugs? Kasi kung pag-iisipan mo talaga, parang andun na lang tayo, tintayin na lang makapasok, saka natin i-apprehend. Doon sa prevention, ano ba ang nagawa ng prevention campaign ng mga, hindi lang siguro sa PIDEA and all other agency na involved dito sa illegal drugs? Kumusta ba in your personal view, sir? It's a very good question, no? But yung pinag-usapan natin kanina, itong detection and identification, detection and intercept efforts dito sa mga ports natin. And remember, take note din pala na at the national level, lahat ng PIDEA offices po na may seaports saka airports ay may mga interdiction units. So they're doing their part din. As a matter of fact, nakikita natin yung recent accomplishment sa Cebu, which is concern area kasi may mga report tayo na nanggagaling sa Cebu, sa mga major shipment point, source, no? So nakita natin yung successes sa Cebu. Every time may successful na volume seizure yung Cebu, natutuwa tayo, no? Nakita natin na they're very hardworking talaga doon. Sa National Capital Region din, sa buong Pilipinas din,
Diyan pumapasok isa sa mga drop-off points yan. No, malaki nakikita natin yung mga successes nila doon. It's very rin sa amin na natutuwa kami diyan every time may nasisis na volume. It only means na either wala o reduce na yung flow ng supply abot dito. Remember dito sa Mindanao sa baba. Yung And- backdoor natin, backdoor. Yeah. Isa pa ito. Oh, from ngayon, Malaysia, Indonesia. yes, ang Zamboanga City may seaport interdiction Yeah. unit din. Kung naano nyo sa Zamboanga, kilo-kilo din yung nakukuha nila doon. So, but dito naman, higpitan lang talaga natin yung yung borders. Marami namang initiatives actually. Although hindi ko pwedeng i-reveal yung mga specifics, no? Yes. Hindi natin pwedeng i-reveal. Now, speaking of other agencies then, you've heard about itong Task Force Pink Panther, di ba? Hindi pa na-launch eh. Kasi Yes. last Friday sana i-launch doon sa Labason, di ba? But you'll be- na-rescue dahil yung mga kaso na nangyari. Yes, but you know about familiar na kayo sa concept niya, no? Basically, itong Task Force Pink Panther, malaki maitutulong to because this will be securing itong waters natin eh. So, parang ito yung mga checkpoints na nasa tubig. Malaki rin yung magiging epekto nito, for sure. So, any mga drug personalities or using itong waters natin to transit and transport or distribute illegal drugs. So, yun po, sir. Okay, sir, one follow-up lang, sir. In your own point of view, sir, doon sa campaign natin, are we supported by strong laws na strong and effective laws to date hanggang ngayon? Okay pa ba yung mga laws natin at Yeah. sa kampanya natin? Dahil parang merong angle ng medyo nahihirapan yung mga agency. At saka, we always heard nga, parang bakit pa lagi pumapasok? Parang hindi na, parang na talaga, parang chronic disease. We like to look it in a positive way, no? Sa law kasi, there's a reason bakit naghihigpit yung batas. And every time naghihigpit talaga yung batas, may mga amendments sa way we handle itong mga drug cases, itong ebidensya, well, it's nagiging mas challenging siya to enforce the law actually. But it is the law. We have to comply. As law enforcers, kami yung number one na dapat nagko-comply dyan. Kung sa side natin, like every one of us talaga, may mga, yes, may valid naman point yung public, may bakit ganito ganyan, and yung rason namin lagi, this is the law kasi, we have to follow yung procedure. Well, hindi na effective. Well, we have, may mga amendments naman gaya noon, ng Section 21, no, kailangan 3 witnesses yan. May mga cases na di-dismiss because as a matter of fact, especially in far-flung areas, ang hirap kumuha ng witnesses. So, may nandidismiss na kaso. So, ginawa, inamendahan, ginawang 2 na lang witness. Okay. And then, yes, kung effective pa ba yung law, generally, yes, it's still effective. As a matter of fact, no, nakikita natin yung progress natin. So, it is effective. So there's no need for amendments of the law right now. Meron, no. Meron talagang need na to make it maging less restrictive sana, no. Lawful naman eh kung maamendahan yan, whatever na amendments yan, na maging less restrictive sa amin, mas maganda, mas marami kaming magagawa. Yes. Meron na yung mga sa national level, meron na yung proposals niyan. Yeah, I'm curious ni Agent Pagador, you are assigned with the barangay clearing. Okay. So, sa ngayon, as of press time, what's the clear picture of your barangay clearing operations regarding to drugs? In the province of Zamboanga del Norte, do you have specific barangays na ito, red tag ito na talagang prevalent dito yung mga drugs somewhere? Sa mga kuan na to, ma'am, sa mga barangay na to na may mga PRD list, siguro kuan na sila, mga noted na sila ng mga kuan. So sa atong kuan karon, sa atong status karon na kuan, medyo daghan tag kuan mga nakita nga kuan is kanang kuan sa Siraway na to, na munisipyo sa Siraway, Triple SB, ma'am. So, yeah, Add sir. ko na lang doon, no? Sa mga nakahawakan natin yung provinces talaga, peace and order problem kasi isa primary balakid to sa mga efforts natin. As I've said, galing ako Sulu 2 years, no? And of course, extraordinary situation din. The same way with dito sa Triple SB, but Siraway, no? Kahit na ganun yung reputation niya talaga ng area, is may mga na-clear na barangay, 16?
Oh, may 16 tayong barangays na clear actually, Sir Roy. May mga pending. 16, 16 or 60? 16. Okay. 16. And meron pa tayong mga pending, no? May pending pa tayo nire-review. Ngayon, itong barangay drug clearing program is napakahigpit, especially ngayon under kay Director General Villanueva. Nag-create si DG Villanueva ng working group to review itong mga drug clearing efforts natin and to fast track. Pag fast track, hindi ibig sabihin shortcut. Titingnan saan kailangan strengthen, anong kulang, tapos cascade agad yan sa baba sa amin. Sa regional level, meron ding team, monitoring team. Ito yung nakapokus dati kasi, multitasking talaga yung mga agents, daming ginagawa. So, ngayon, meron na talaga tayong dedicated teams na ito lang talaga nakapokus. Very challenging work actually, no? Kasi to give you a background dito sa barangay drug clearing program natin. Okay, go ahead. Yes, nag-assume office si DG Wilkins Villanueva. Ang tanong sa kanya ni Presidente is, nasaan na tayo? No? Are we winning the war? So, kung bibigyan ba natin ng report, if I were to report to you, sasabihin ko, ganito na po, kadami yung nahuli natin. Umabot ng previous year, umabot 100,000 plus, o 200,000 plus, gano'n. So, will you be able to see the picture kung nasaan na tayo? If I'm gonna quantify, bibigay ko figures. Of course. But if I will tell you na ganito na kadami yung barangay na clear natin. No, out of sa barangay sa sample dito. 691? Yeah, 600 Ang barangay. 691 barangay natin. in Na-clear na Zamboanga natin del Norte. 367. Okay. So immediately you see the picture kung nasaan na tayo. May mga pending pa and meron pang unaffected na to be declared after review. So, nakikita natin. So, ito na yung gauge. Wala nang more effective gauge para makita kung naasan na talaga tayo, kundi dito sa ilang barangays na clear natin. No? Ito nga, it's a very focused effort na holistic yung approach natin ngayon. Three-pronged in-adapt ng PIDEA na strategy dito. Meron tayong supply reduction. Ito na yung law enforcement actions natin aimed at disrupting itong manufacturing saka yung distribution na operations, no? Meron tayong demand reduction, nandito na yung preventive education and community involvement initiatives natin. Andito na rin yung rehabilitation and integration na programs natin. And meron tayong tinatawag na harm reduction. Itong harm reduction naman, ito yung aimed at mitigating itong may harm effects ng drug laws and policies. So kasama na dito, meron tayong programa dyan, yung drug-free workplace program, Sagip Batang Solvent program, nandyan yung support natin sa plea bargaining, nandyan yung balay silangan natin, meron din tayong mechanism, no, for voluntary surrendering themselves dito sa authorities, no, kung committed sila na magbago, under to sa barangay drug clearing program natin. Okay, sir. Before sa commercial break, saka the other questions, ito, kunti lang. We're not questioning yung barangay clearing programs, no, in the government because that is a convergence of the national government and the LGU. Nandyan yung military, nandyan yung police, nandyan yung PDEA, yung LGU, di ba? At saka DILG. Diba? Okay. So, it cannot be cleared just one agency, but meron talagang cross-checking among the national agencies with the LGU concerned. So, the question is, if that particular barangay or if that particular town or city is being cleared by these national agencies with the LGUs, and then merong babalik doon, meron namang drug dealing doon in a certain barangay na talagang malakas yung bintahan, anong gagawin ninyo? Will you reconsider na clear na yun eh? So how is your plan on that? What would The moment may nangyaring ganyan, no, hindi naman to something permanent na title na o certification na binibigay natin. The moment may mga drug-related reports tayong natanggap, babalidate yan. Bibigyan ng 30 days, no, ang LGU concerned. Bibigyan sila ng 30 days. Notice yung badak. And within 30 days, hindi nila na-actionan and na-validate natin na through yung report, no, walang positive affirmative action dyan, is i-revoke yung drug-grade certification nila. Yes, may mga nire-review tayo, lalo na ngayon may dedicated na monitoring team, itong regional office. And tayo din dito,
So, ayaw din natin ng shortcuts. Paano yan? Kung ma-revoke? Pag ma-revoke, Ano yun? yes, Anong- pwede. Anong meron? Okay, so ni-revoke ninyo yung drug cleared na kami dito, municipality or barangay. So what's one? Actually, may administrative sanction yan, no? May administrative sanction Yan yan. ang importante, okay. Yes, may administrative sanction yan. The DILG is watching. PDEA is watching. No? Meron nga, yan ang nakikita natin din, no? Sa mga pinanggalingan natin na dapat yung mga counterparts natin, serious din tayo na talagang pag sinabing administrative sanction, meron na talagang may mga napaila ng cases. Meron na actually, no, sa iba't ibang provinces may mga napaila na ng cases at mga local government executives. Kapabayaan ang tawag doon. Yes, negligence. Okay, thank you so much. No, ato ta sa ato ang second part, sa second portion sa atong kapihan sa Dipolog because it's already almost 10 o'clock, no? Kauban sa ato ang PDEA pero lengthy atong discussions, no? Mind you, bisan og gabinugto ang PDEA pero daghan man gud kayo ang mga concerns, no? Issues bahin sa ato ang komunidad ani ni ang drugs, no, illegal drugs, no, kay ang ato ay ni nga dili mabiktima ang ato mga kabataan sa ining illegal drugs kay og mabiktima ato mga kabataan kinsa man may mupuli nga mga leaders nga napuro naman mga drug addicts, no, ang atong country na dayon ana, so wala na dayon ang mahitabo. Okay, so mag-ungong ta og mga pungutana. And then, tubangon ninyo after the commercial break. Is open na dito. Okay, so don't get excited, ha? After the commercial break pa, sasagutin ninyo yung mga questions. Okay, number one question is, this has been your, yung tagang SOP na you collaborate with military or police. And then you are sharing information also. What if the police or the military are subject themselves to your operation because they have been dealing with drugs. Di ba? Oo. Let's get real. Okay. Number two question is, what if yung sa barangay mismo, barangay officials and LGU officials, they are also involved with drugs? Eh sila yung kaagapay ninyo allegedly. Sila yung kaagapay ninyo doon sa mga pag-prevent at saka yung sa, di ba? Sa operation. So, paano yung confidentiality, yung trust and confidentiality between and among the government agencies that involves in the drug operations campaign? And yung mga PDEA mismo, meron rin ba kayong mga bad eggs? How do you discipline your people? Kasi kayo nagmamalinis. Sige, ito, dakpin ito, raid ito, yung mga pulis dyan, yan. Tapos yung pala sa taga-PDEA rin pala, nandun rin pala. Yung bad egg, isa yun, di ba? So, considering all these things talaga, because what you have said earlier, talagang si President Rodrigo Roa Duterte, he is very serious on these illegal drugs. Nandun yung mga maraming mga programa sa police, di ba? Yung tukhang, yung ano ba yun, di ba? Double barrel, tsaka related talaga. And saka yung concern doon sa example natin sa Sirawai, yung sa security, sabi mo, yung sa security concerns, doon papasok yung mga drugs mostly na dayon, di ba? Like for example, yung nangyari sa Marawi. Di ba? Di ba mga drugs yun? Yung marami talagang mga drugs doon binibinta. Yun ang binili nila ng mga armas to fight against the government. Kaya nagiging parang zombie na sila nakipaglaban sa mga government, di ba? So, all these things considered, talaga bang, how do you, weigh things yung balancing act ng PDEA para talaga maubos na itong mga drug lords, mga drug sellers, mga drug addicts sa ating society. And we can move forward as a nation. So all those questions you will answer after the commercial break. Edgar, go ahead please. Okay, thank you. Thank you very much. Sa ato ng pasalamatan, ato ng pa-standby ang atong bisita karong buntaga sa Kapihan sa Dipolog. Wala atong pasalamatan ng atong mga sponsors kasi kanunay nagpaluyo sa tulumanong Kapihan sa Dipolog. Mabati sa mga Sibianan sa RMN Dipolog DXDR 981 of 94.1. Ang National Grid Corporation of the Philippines, pinagi ni Ma'am Beth Ladaga,
ang Regional Corporate Public Affairs Officer sa Iligan City nagbasi. Nagpaibalo atong paabuton atong tibayaon kining niya mo kabot 52 bilyones nga proyekto cable terminal nga ang terminal station ikaron naa sa barangay Tag-Ulo naagid atbang sa beach resort sa Tag-Ulo dakbayan sa Dapitan. Pinaagi kini nila ni President Anthony Almeida, Chairman Henry C. Jr. o Attorney Cynthia Alabanza ang spokesperson sa NGCP. Gibalensab kita sa may kabubuton sa atong Vice Gobernador sa Lalawigan, Zamboanga del Norte, ng atong Vice Governor Attorney Sinino Angeles nga may presiding officer sang guniang Panlalawigan, Zamboanga del Norte. Masab si Dr. Rotom Villantes, Board Member, 3rd District, Chairperson sa Committee on Health, Sanitation and Human Settlement. Masab nagpaliw ka nato si Department of Agriculture 9 Director Radon L. Residino, Regional Directors, Department of Agriculture, Region 9, Zamboanga City. Ang Janos Marketing nga naa diha ang mga spare parts, sakyanan ug mga motor parts sa ubos nga presyo. Naanimutang sa Quezon Avenue nitong dakbayan sa Dipolog. Ipanagya gidumala ni Janos Yu. Matawag sa telephone number 1148-212-1148. Double J and P Fruit Nursery and Lumberyard. Naidagmang mga seedlings, Coco Lumber, ubos-ubos nga presyo. Na sila'y branch sa Barangay Lingasad, Pulangco. O aduna sab sila'y branch sa Barangay Galas niya itong dakbayan sa Dipolog. Gipaliyon sa bangkapian sa Dipolog ni 2nd District Congresswoman Gluna Labad-Labad sa House of Representatives sa 2nd Distrito nitong Lalawigan. Congresswoman Gluna Labad-Labad. Ang napahimusla na sa tibuok Lalawigan kasikbit ng mga dapit o tibuok nasod ang bag-o o garantisado di kalidad nga Petra Cement Incorporated ato o kini din sa Lalawigan, Zamboanga del Norte. Na sa Lower Erasan, Roa, Zamboanga del Norte. Petra Cement, sa pagdumala o kinis mga paningkamot ni Engineer Gilbert Cruz sa Petra Cement Incorporated. Ang Shrine City Food Terminal nga dumala sa Kasaba Growers Association of Dapitan City sa pagpangulo ni Ma'am Susan Empinado. Ana kanila ang ilan na kaayo nga kasaba chips nga nailay-laing flavor uban pang mga farm products uban pang produkto na ang ilahang outlet nga bukas 24 hours sa City Hall dakbayan sa Dipolog ug ang ilang production center na sa Dampa dakbayan sa Dapitan ang Shrine City Food Terminal. Lain pa nga nagpaluyo sa atong panag-uban sa Tulmanon ang kapihan sa Dipolog mao si Polanco Mayor Honorable Mayor Ivan Hope always sa lungsod sa Polanco, kauban siyang Vice Mayor Alfredo Baitit, presiding officer sa kunyang bayan sa lungsod sa Polanco. Di pala sa kita ni Honorable Mayor Melody Tulin sa lungsod sa Salog natong Lalawigan. Roger William King and Jennifer King sa Oma County, Northern Ireland. Well, of course, ang Hotel Camilo 1, Management and Staff, pinagi ni Hotel Camilo 1, Hotel Camilo Manager Gold Fabrica. Ang atong Zamboanga del Norte Police Provincial Office Advisory Council Chairman na si Engineer Roland Suliba, Presidente usab sa Dipolog Chamber of Commerce and Industry, kauban na sa iyang kapikas kinabuhi nga si Ma'am Cecil Suliba. Niya happy viewing ato kang Jaime ug Vicky Caballero, James ug Samantha Caballero sa Ontario, Canada. Samtang shout out to Lady Areta sa Toronto, Ontario, Canada o King RD and Jennifer Tumong sa Doha, Qatar. And God bless. Lain pagyod nga nagpaliyo sa atong panag-uban sa Tulmanon ng kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. Ipalayon sa kita sa Dipolog Korean Surplus Center. Na diha nimutang sa Hamorol Compound atong dakbayan. Di kalidad authentic Korean surplus na daghang stocks karon sa Domingo bukas. Dipolog Korean Center na diha si Rudik Hamorol sa Dipolog Korean Surplus Center. Ang Contender Enterprises sa mga panginahanglan diya na sa mga dikalidad sa usang kita gidakon sa mga Coco Lumber. Contender Enterprises pangitaas si Ma'am Linit Bastasa sa Contender Enterprises, Highway Santa Isabel, Dipolog City. JP Marketing nasa Highway Minaog na Dakbayan, mga construction needs i-deliver within Dipolog City. Na diya si Jeffrey Soronda Lim sa JP Marketing. Diya mapalit ni tanang gamit sa construction diya na sa JP Marketing. Highway Minaog, unahan lamang sa Quezon Bridge ni atong Dakbayan, walang bahin. Ang atong sa mga panelists din sa kapihan sa Dipolog, si kanhi Congressman
2nd District Attorney Rosilier Matoy Badinaga sa kapihan sa Dipolog og nahimong Undersecretary sa NAPSI og na OIC Secretary sa NAPSI usab Attorney Rosilier Matoy Badinaga. Ang Gloria Didapitan Fantasyland, doon ay mga bagong rides karon bukas na alang sa publiko. Musunod lamang kita sa mga health protocols nga ilang ipa-implementar. Enjoy with the whole family, Gloria Didapitan Fantasyland. O kung nangita kag lami ang pagkaon dito sa Dakbayan sa Dapitan plus the ambience, ang Inato Lang Restaurant. Inato Lang Restaurant, Gloria Didapitan Fantasyland, gipanagiyagi dumala ni kani First District Congressman Romeo Nonong Halosos. Samtang ato ipalusot kining ni ang usa ka pahibalo alang sa mga ginikanan sa Torno Elementary School alang sa pag-retrieve o pagkuha sa inyong mga self-learning modules. No, karong September 28 buntag kinder, pagkahapon grade 1. September 28, September 29 sa buntag grade 2, pagkahapon grade 3. September 30 magkuhag modules, mga ginikanan sa grade 4, pagkahapon, September 30 gihapon, grade 5. O October 1, sa buntag, grade 6, magkuhag mga modules dito sa tulungaan sa Torno Elementary School. Sundo nato ang health protocol nga ilang gipa-implementar dito na sa Torno Elementary School. Kini pahibalogikan sa teaching staff o sa principal sa Torno Elementary School nga si Ma'am Amelia Discaliar. So, timani ang maong mga schedules para sa mga ginikanan. Balik ta sa atong panag-uban sa Tulmanon Kapihan sa Dipolog. Balik ni Edith. Thank you so much, Edgar. Balik kita sa atong kapihan sa Dipolog. Additional nga mga sponsors, no? Mamaligya taog yuta. Commercial property for sale, Rush, land size 193 square meters, floor area 316 square meters. The subject property is located right at the heart Dipolog City, few walks away from Dipolog Central Market. Price, 28 million pesos negotiable. Mode of payments, 15 million pesos down payment. Remaining balance to be paid within 6 months. Property currently earning at 60,000 pesos per month. Please contact Larry Refugio 0917-569-17183. Yang cellphone number. Another one, land with 2-story commercial building in Dipolog City for sale. Land size 192.8 square meters. Floor area 300 square meters. Price 20 million pesos negotiable. Property currently earning at 60,000 month. The subject property is located along one of the heaviest foot traffic in the city neighborhood, our malls and public market and various businesses. Please contact Larry Refugio 0917-569-7183. Commercial property for sale, location Cagatan Road, Miputak, Dipolog City, land size 370 square meters, price 21.5 million pesos. The subject property is fronting Dipolog Integrated Bus Terminal. Please contact Larry Refugio 0917-569-7183, cell phone number. And last but not the least, area 4,000 square meters at the heart of Dipolog City, cutting across 2 roads. Lot for sale, no? 140 million pesos negotiable. Contact Oda Alvar. Cellphone number 0921-981-3528 and 0951-561-95258. And pahibalo, press release gikan sa Department of Agriculture Region 9. DNA continuous collection of blood samples of livestock and poultry. Despite the upheaval caused by the COVID-19 pandemic, the Department of Agriculture Region Field Office 9, through the Regulatory Division, continues to collect blood samples of animals in the 3 provinces of the Zamboanga Peninsula, as often emphasized by Regional Executive Director Raddon Sidinio. DA9 will continue to deliver the services needed by the farmers even amid difficulties and challenges encountered in the performance of its duties and functions as overseer to agricultural development. The collection of blood samples by the Regulatory Division is a way to monitor the health status of the poultry and livestock and also the possible occurrence of animal diseases like avian influenza, classical swine fever, contagious bovine filioroneuria,
and foot and mouth disease. Inherent to the regular collection of blood samples, the department is a step ahead toward implementing treatment and appropriate measures to prevent any outbreak of these diseases that may affect the livestock and poultry sector of the region. According to Dr. Maria Franz Q. Halau, Chief of the Regulatory Division, the collection of blood samples is done twice a year, every March and April for the first semester, and September and October for the second semester. We were able to collect 667 blood samples in the first semester of 2020. For A1, we have the following numbers by province: Zamboanga del Sur, 145, Zamboanga del Norte, 150, Zamboanga Sibugay, 158, and Zamboanga City, 204. For the CSF, a total of 132 blood samples were collected from the 3 provinces: Zamboanga del Sur, 52, Zamboanga del Norte, 53, and Zamboanga Sibugay with 27, said Dr. Halau. She said that all these blood samples collected are now at the DA Radol in Tumaga, Zamboanga City, for testing. For the second semester targets, Zamboanga del Sur, 180 AI, 35 cattle, 45 carabaos, CBP, 82 CSF, and 24 swine, 12 goats, 12 cattle, and carabaos, FMD. Zamboanga del Norte, take note mga agriculturist, 180 AI, 69 cattle, 61 carabaos, CBP, 82 CSF, 24 swine, 12 goats, 12 cattle, and carabaos, FMD, no, foot and mouth disease. Zamboanga Sibugay, 180 AI, 23 cattle, 32 carabaos, CBP, 42 CSF, 24 swine, 12 goats, 12 cattle, and carabaos, FMD. And Zamboanga City, 180 AI, 17 cattle, 6 carabaos, CBP. Okay, so mao kato ang pahibalo, press release gikan sa Department of Agriculture Region 9, Zamboanga City, pinaagi kang Regional Executive Director Radon Sedenio. Balik kita sa ato ang discussion, sa ato ang kapihan sa Dipolog, pinaagi sa atong mga bisita karong butaga gikan sa Philippine Drug Enforcement Agency CONPIDIA Zamboanga del Norte nga gipanguluhan karon ni Provincial Officer Agent Marvin Santos, kauban niya si Agent Sherwin Pagador. Balik kita sa atoang pangutana nga tubagon na karon nga gidabu-dabuhan og pangutana atong bisita karong butaga. So sir, go ahead please. Okay, again, going back sa tanong nyo kanina, no, so very interesting na mga tanong. But again, we're talking about what if kung we always collaborate, cooperate, no, with the counterparts natin sa law enforcement agencies. So yung tanong niyo was what if kung ng member nila mismo ang involved, no? Again, so we cannot actually, no, we cannot let itong mga iilang tao na may allegation ng involvement sa illegal drug activities sa mga partners natin, hindi natin sila pwedeng i-allow i-affect yung relationship natin kasi hindi naman lahat dyan ay involved. One or two, no? And we must continue when we need to continue working with them. As a matter of fact, may mga over the years, may mga operations na tayo, successful operation, conducted with counterparts na ang naaresto ay mga men in uniform din. So, we know how to work na sa mga ganong matters and may level naman kami ng coordination, no, na ginagawa to safeguard itong information, na very sensitive na information na ganito. Ngayon, going question, what if sa PIDEA, how do we deal with bad eggs? Actually, yes, on the national level, no, very strict si Director General Wilkins Villanueva dyan. Sinabi niya talaga na magpuput talaga siya ng premium sa internal cleansing. Siyempre, if you want to enforce the law, ito anti-drug law, we should start sa sariling bakuran natin, no? That's true. Yes, it's very serious. Ay may mga the national no? So may mga naimbestigahan na, may mga na-dismiss na din, no? Ngayon, dito sa politicians, na sinasabi natin, well, it's a very sensitive talaga, no? Itong mga topic na when I mean sensitive, lalo na pag
lapit na yung eleksyon, kung ano-anong Yes, information yeah, lumalabas. yeah. And we know that, no, na pwedeng gawing whatever na propaganda na tool na pwedeng gamitin ng mga detractors ay gagamitin. But again, lahat ng galaw ng PIDEA, ang mga law enforcement agencies, lalo na kami, tinatawag namin yan intelligence-driven. May mga parameters kasi kami bago i-conduct. Hindi kami basta-basta nagkakandak, kailangan ng approval yan. No? Maraming layers dumadaan ng validation, reports, bago yan na sasabihin na pwede nang trabahuhin. So, validated yung information. Tapos, intelligence-driven. And pagkaso kasi, we have to remember, maraming tanong, ba't hindi pa nakukulong yan? Hindi kinakaso yan. Well, remember, sa batas, pag magpapile tayo ng kaso, dapat evidence-based lang. No, evidence-based, lalo na sa anti-drug law. Ngayon, yung action, law enforcement action naman natin, pag na-confirm na validate natin, certain politician involved talaga, is dependent din sa level ng sinasabing alleged anti-drug activities niya and sa allowed lang na manner how we should conduct our operation na nakalagay sa batas. No? Hindi, we cannot go beyond kung ano prescribe sa batas na ito lang yung conditions present para kayo makapag-conduct ng anti-drug operations. So kung hindi talaga papasok doon, may higher na investigation na tayong kinakandak dyan. Hindi naman sa hindi nakukuling, pabayaan. As a matter of fact, sa national level, sa sariling AOR namin, may mga nakasuhan na, criminally and administratively. Recently, last July lang, may naaresto tayo. PRRD listed yun, no, na politiko din. So pag talagang yung evidence, no, talaga is enough and talagang pasok, no, sa allowed lang na prescribed na manner paano kami mag-conduct ng operation, kinakonduct natin, no. At yung iba naman dadaan sa layers ng validation because it is the right thing to do, yung investigation, to be fair to everybody, no. That is why constant yan, it's a continuous process. Bakit hindi nakukulong? Bakit hindi na-arresto? Bakit napapaila ng kaso? Ibig nang sabihin, the evidence is not enough. But hindi yan ibig sabihin, nagpapabaya kami. No? Opo lang lahat ng natin, ginagawa dito. Based on law. Maybe, yes. Yeah. Regarding yung sa threatened areas, like for example, yung sa Sirawai, so paano yung operation nyo doon sa drugs? Kasi, yun under security threat. Baka doon papasok yung mga elements. Yes, no. Simula noon, even nung wala pa ako dito, sa part na kasi ng barangay dot clearing program, sabi ko nga, may na-clear na yung Sirawai sa 19, no? Total clear nila is 19 na. So, under kasi dito, barangay dot clearing program, nandun na rin yung enforcement Active cooperation ng LGU because again, lagi namin sa mga local executives, no matter saan galing ang droga, galing sa ibang bansa, lalabas, ang bagsak niyan is sa barangay mo. Yes. Sa barangay mo yan, sino bang unang magsosolve ng problema? Law enforcement na napaka-thin list. No? Dapat, kasi empowered kasi may police power sa mga LGU No? Nandan naman kami, nandan yung PNP, nandan yung AFP, yung PIDEA. But the legwork kasi, kailangan gumala sa baba. Because sino bang nakakaalam sa lugar sa mga tao sa situation? Yung barangay officials. Yes, barangay First and officials. foremost. Definitely. Magkipagtulungan. But we also understand, gaya ng sinasabi natin, na napaka-challenging even for the AFP. Gaya ng galing ako sa look at the Triple SB, may mga areas talaga na very challenging. So we understand naman na hindi naman sa ayaw makipag-cooperate. We understand naman na gusto makipag-cooperate pero very difficult. Very difficult. No? Tinitingnan natin personal security. But sa ngayon dyan, kung ano mai-contribute nila talaga sa information and sa mga accurate reports, sabi nga namin, ibigay namin kasi gagawin din namin ng papel yan. So, yung mga decision makers natin, kung tatanungin, bakit hindi nakiklear-clear yan? Makikita nila yung honest to goodness picture, ano ba nangyari talaga sa lugar na yan? No? So, titingnan natin paano natin i-address yan. May mga bigger challenges talaga tayo dyan, definitely. Even AFP report, PNP reports always mention yan, Triple SB. So, we will deal with things na pwede nating i-deal. Tapos, sa mga lugar na talagang nag-face tayo ng challenges, we should always continue working pa rin. Ano yung mga doables na sinasabi? Hindi natin ina-abandon na yan. As a matter of fact, pag magre-report kami sa regional office, sinisingil kami dyan. No?
tingnan yung action taken, hindi lang yung anong situation, no? Anong action taken nyo dyan. No? Because yung higher up needs to know, because nandun yung kailangan nilang information na yan para sa decision-making process nila. Okay? So again, nagiging tayo sa mga local executives, kaya sabi kong, lagi kong sinasabi, gano'n sa sulok ko, you should talk to us. You should talk to us, you have our number. No? Hindi naman yung binibigyan na namin chance, ano ba problema sa lugar nyo? Hindi kami kinakausap, hindi nagko-cooperate sa amin. So ngayon, pag pina-explain din namin ang nangyari sa lugar, wala din kami maisagot. Pwede rin kasi namin, no, sasabihin, explain for the benefit ng lahat. Ang ganito yung nangyari dito, ganito yung peace and order problem dyan. Na nasimulan natin. May mga doables pa rin, kahit gano'n lala yung sasabihin nila yung lugar, yung security problem, may mga doables pa rin. Yun ang gusto natin makita. Continuous na kukonbin yung MADAC, nagre-report sa atin, nag-update sa drug situation nila. So, mga ministerial na lang, no, na mga, na mga gawain, yun ang gusto natin makita, na may activity. Kung walang activity yan, so, talagang, I'm just stating the obvious, may kapabayaan talaga. Okay. Sir, follow up lang gano. You did mention na talagang lawful, lahat based on the laws. Yung sa politicians, yung sa others, sa military, sa police. Here in Zamboanga del Norte, meron ba tayong mga high-value targets as of now without naming names and location? What profession ba, if you can divulge it? If not, okay lang, no? Or meron din ba from the media? O, di ba? Kasi, di ba, all walks of life yung drugs. Kung talaga makapenetrate, all walks and life, no? Di ba? Merong mga taga-simbahan, di ba? Walang pinipili yan. So, if you can answer our question. Actually, sa second semester lang, no, starting July, meron na tayong siyam na high-value targets na... Dito sa Zamboanga del Norte. Yes, Zamboanga del Norte. Siyam. Siyam. So pag-upo ko, nung August 24 lang, meron na tayong 3. Sa siyam na yun, no, merong isang PRD listed. Okay, gaya nga na sinasabi natin. So it's proof, testamento sa law enforcement effort natin. Sinasabi natin na wala tayong sinasanto talaga, no? And itong 3, profile, yung last, dalawa sa top 10 target ng provincial target. Tapos yung isa, itong itong latest nung Friday lang, meron siyang previous murder and frustrated murder na cases. Notorious na to. Pagkakaalam ko, if may information I received is right, inattempt nga nito assassinate itong isang police officer. But unfortunately, yung anak niya yung natamaan. No? Ito yung sa mga records niya. Actually, up to doon sa 3rd district, no? Na natin, na may mga partners tayo doon na nakausap din, na target din siya. So, talagang napunta siya dito ng Katipunan. So, nung nag-conduct yung operation, it's binaril actually, na nabaril yung isang agent namin twice. May bruising. Actually, naka-body armor siya sa tiyan. So, hindi naka-penetrate? Yes. So, ito yung mga accomplishment natin for after pag-upo ko nung itong na talagang nakikita nyo layo na punta ng Katipunan, no? Meron tayo sa Liloy. Saan yun? Meron. So, yung malawak yung area, actually. And we only managed to accomplish this dahil yung support ng LGUs and ng provincial government, no, sa logistics natin, which is very important para makagalaw kami. No? So, yung sa top 10, 9 yun, saka ngayon 3 na lang? Sa top 10 natin, meron provincial yan. Provincial level kasi, ibig sabihin, hindi ito nag-stay sa isang locality. Napupunta sa munisipyo, iba-iba to yung activities, umaabot yung activities nila. So, malawak yung networking niya? Yes. Okay. So, to understand din, pag sinasabi, to clarify lang, no, sinasabi ng mga tao na, bakit ang provincial target may mas malalaki pa dyan? Well, again, we would very appreciate pag may bigay kayong information sa amin. And may parameters kasi yan. Hindi natin dahil malaking target to, hindi natin agad-agad pwedeng sa dadana, okay, provincial level target na to, ganito. Kasi may validation process tayong dinadaan. Pag binabalidate talaga, very active to, yung manner of transaction niya. Okay. So, ito yung mga talagang nilalagay natin dyan. Pero yung puro suspect pa lang, allegation,
Hindi natin pwedeng ilagay dyan. So, yun. Actually, yan ang maraming sabi. Top 10 ba? Paano naging top 10 yan? May mga parameters lang po talaga tayong sinusunod. Yeah. Okay. And from the media, wala tayo ha, thankfully. Oh, wala Meron, pa man wala. simula ako. Hindi pa ako tumatagal. Magti 3 weeks. Okay, Edgar. Okay. Thank you. Thank you, Dad. Sir, dito sa operation na rin ito. Kasi si Presidente Digong, pag nagsabi yan na ito involve mga malalaki talaga, mga malalaking tao. Kilalang kilala yung mga taong yun. Saan niya ba binibigay yung operation against doon sa taong yun? Sa PDEA or it's a joint group? Actually, no. Itong very sensitive nga to pagdating dito sa mga PRRD listed na personalities. Actually, pag pinapabalidate, actually, the fact na pinapabalidate pa rin, continuous validation process pa rin to, no? Pero lahat, remember, the President has under his command and control lahat ng law enforcement and defense, internal defense apparatus ng bansa. So, discretion niya kung kanino niya ibibigay yung trabaho. No? Most of the time, sa PDEA. But ang ano niyan ni Presidente is lahat. He expects na everybody sa law enforcement, internal defense na ano niya, na gaya ng AFP, na talagang magtulong-tulong. That is what we are doing dito sa ground talaga. Hindi na lagi na kaming directive sa amin, guiding is through the Director General, syempre from the President to the Director General. 3Cs, ito collaboration talaga, collaboration, saka cooperation, saka coordination. Dito lang natin mamimit yung talagang successes natin. Sir, dito sa AUR mo, sir, kasi lately, meron kaming narinig na sinasabing dito sa Buanga del Norte is a trading point of illegal drugs. I don't know how true o gaano ka katotoo yung mga sinasabi nila na trading point ito going to the outskirts of spreading Mindanao. Kasi dami meron tayong port dito, at meron tayong plane, maraming pumapasok parang point of entry dito. So sabi nila, trading point daw ito. Saka, this thing cannot circulate to be done by just an ordinary person. Meron talaga itong mga behind na mga influential at mga big-time person. Dito sa AUR mo, sir, wala ba tayong mga ganun? So again, sinasabi natin, itong mga tinatawag natin na intelligence analysis natin, no? Hindi haka-haka. So dapat kasi every time may natatanggap kaming report na ganyan, ina-analyze yan. No? Anong ebidensya ang sumusuporta? Anong existing condition? Ano yung mga evidence na seize natin? Ano yung meron sa mga previous reports natin to support itong mga allegations? So pagdating dyan kasi, we need talagang specific actions. Pag allegation is allegation. No, kami sa law enforcement naman na sa agencies, no? Kaya namin, gaya sinasabi ko, ano yung basehan? May kailangan kasi may specific na actions. Meron tayong circumstances na tinatawag, no, circumstantial evidence. Involvement o may information ba tayong nakuha sa interview or sa forensics nito ng exploitation ng mga nakukuhang ebidensya. So yun ang nagiging basehan natin. Ngayon, may mga reports ngayon, hindi din natin dinidisregard. We neither confirm or deny, but the report exists. So until such time ma-validate yan, yung report na yan is nandyan. No? That's one thing na tinitingnan namin. Because baka may investigation kami masagap, mga ibang units, or na pagpasok na meron talagang circumstantial evidence or meron or solid evidence linking a certain personality, uungkatin namin yan, lahat ng reports regarding doon sa personality. So, i-add namin lahat yan. So, totoo yan. So, pag sa ngayon, if you ask me, given sa tiningnan ko sa mga reports na na may mga malalaking involvement, well, ayoko muna, because short time ko dito, I have yet to read all the reports. But kung ito nagiging center ng trading, meron din talagang condition na gayon na lugar na hindi talamak yung distribution sa area niya, but ginagawang transshipment point, no? But titingnan natin niya itong Zamboanga del Norte, trading point to where? Actually, ang report nga natin nanggagaling from ibang provinces papasok dito, manggagaling dito din sa bandang Ipil papasok dito, no?
So ito yung dapat nating strengthen mga areas na yan. So we make our conclusion or we make our forecast dito depende sa ebidensya na meron kami. Intelligence, hindi mere report eh. Dapat intelligence. Ibig sabihin, dumaan na to ng process pagsasala, validate, saka namin lalabas to. But as to allegations, hindi talaga namin nagpo-focus sa mga allegations. But we always take that, we keep it on record. Wala bang hand down sa iyo ang dating provincial director ng PDEA? Kasi bago ka lang, in-hand down sa iyo na it should be a matter of concern para sa inyo. Actually, meron kaming periodical confidential reports na sinasubmit. So for anybody na mag-assume, gaya ko, yung dating dito is provincial officer, mas classmate ko, nag-usap naman kami. But again, hindi na kailangan na maging basehan na nasasabihin na magtanong pa unless otherwise mayroong hindi nakapapel. Kung gusto ko malaman personally, meron kami mga reports actually. Periodic report yan ang maging basehan ko. Dating back years yan eh. I want to know the situation dito. Yung trending, may pagbabago ba? Yun lang ang kailangan ko, yung dokumentong yun na basahin. Okay, thanks so much. We're just curious kasi yung mga high-profile cases, pag namatay yung mga sikat influential people from politicians, yung iba, talagang mga popular persons in our country and in the community. Pag namatay, meron talagang parang rider doon ba at the end of the news na itong si Juan de la Cruz ay nakasama sa listahan sa drugs ni President Rodrigo Duterte. Parang na-insinuate ba? At saka, and it will form the opinion, public opinion, na talagang kung drugs ang involved, patayan talaga. So, comment. Well, itong kasing pag sinasabi na yung involvement na lalo na sa mga news, may mga allegation na katulad ganyan. Remember, it's a confidential list na hindi namin basta-basta ma-access because kailangan ng higher level security clearance yan. No? It's a means din ng protecting yung mga tao na andun. But of course, President Duterte has made it public naman yung listahan actually, So pag manggagaling sa amin, hindi talaga namin i-reveal yan. Hindi namin i-reveal talaga yan. Well, again, regarding dito sa ano po yung last, question? Yung sa, Yung maging sensational talaga yung itong mga killings. sa drug killings? Mm-mm. Okay. Ano yung, again, could you rephrase yung last tanong sa akin? Yung parang na-insinuate ba na kung mayroong high profile na killings, it will involve sa drugs. Talagang na-involve sa drugs siya kasi nasali daw sa listahan ni President Duterte. Yeah, actually, pag, of course, pag yung involved naman ng personality is talagang kasama doon sa listahan na publicly pinublish naman. Well, ang mga tao na lang actually ang mag-assume. So related ba talaga yan? But remember, mayroon talagang proper na investigation ding ginagawa. Ano ba talaga related yung killings? Hindi lang yung pwedeng say sa law enforcement side kasi kailangan investigahan yan eh. Ano yung motibo? Hindi, well, it's always the public lang naman sila drugs yan. Diba? It's always lang. But sa law enforcement side yan, inimbestigahan yan to find out talaga kung anong motive. Just lang the same sa mga petty crimes. Pag may namamatay, is lagi na lang, drugs yan, or love triangle, or pera. Tatlo lang naman yan ang guli lagi eh. Di ba? Tatlo lang lagi yan, drugs yan. O hindi involved sa drugs. Naku, baka love triangle yan. Wala din, baka pera yan. Ganun yun. Ganun lang naman ng talaga yung laging sinasabi eh. Hindi na COVID-19 ang namatayan. Actually, yeah, see the trend? Puso ngayon, Precisely, COVID see the trend? Nakita niyo yung trend? Yes. Yung how it changes itong mindset ng tao. Pag may nag-obit doon sa social media, rest in peace, COVID yan. Di ba? Automatic. Pati nga na aksidente sa sa motor, bigla declare, libing agad.
suspect COVID. Mga ganun na ba? Yung simple lang na ano. See how keyword. itong mga trends affect yung mindset ng tao? Precisely, it's a good thing na ni-raise nyo yan. Really? Okay. Tsaka ito, two important things. Number one, marami na kayong kaso na ni-file sa korte. Ano nangyari sa mga kaso? Was it dismissed because lack of mga testigos, nag-withdraw ang mga testigos, or wala talaga walang nagkurso sa case na nga-dismiss? So, balik na naman sa trade yung mga PDEA, no? Second is, yung ebidensya na nakuha nyo, saan na yun? Baka yung allegation, again, mindset natin, ni-recycle yan eh. Yung mga kasi wala na accomplishment sila. So, ito para meron sila accomplishment, pero saan galing yung drugs? Yun ang ebidensya sana na doon naka-store. Pero maging, kunuha sa planting, para meron naman kayong accomplishment. Okay, comment. Okay, it's a very good question, no? Well, but I cannot give you yung specific, yung statistics. Ilan na yung drug case namin na dismiss at nag-prosper. Because you will be frustrated. Because yes. you have brought your how do you say that, na talagang you offered your life in arresting that particular person, no matter how notorious. So talagang blacklisted ka na, nakakuan sa atin, so yung labi na pong sindikato ang involved. And then, all of a sudden, it will be released in the courts because lack of witnesses, lack of evidences. So, you will be frustrated, di ba? So, sa inyong mga, from your, experience, ilan na yung napursu talaga na successful na mga cases filed by your agency? At saka yung mga evidences, saan na yun? Para hindi kayo na talagang yung mga evidences doon sa PDEA na nakastore, kung saan ba yun nakastore, yun lang ang ginamit. Kasi mayroong ninja cups, mayroon namang ninja PDEA, ganun. I don't know, ha? Okay. Okay. Ngayon, okay, sa first question. Yung first question natin is yung sa mga number of cases, no, yung mga record of conviction, meron kaming personnel dyan, tawag nyo naman case monitors, sila yung naka-take charge dyan. But itong na-find out ko recently lang, no, may mga nire-review kami mga personalities of interest. So tinatanong ko, kumusta na, anong status nito bilang background namin? Marami ang nakapag-avail of plea bargaining. Kung nakasuhan yan, nakikita yan sa labas, it's either lang naman yan. Tinatanong niya, ano nangyari sa case? Either dismiss yan, nakapag-bail, or nakapag-plea bargaining. That's why nasa labas pa sila. And wala tayong magagawa na why are certain people still in position na may kaso naman. Well, of course, ang presumption kasi of innocence until proven guilty. No? Yes. Pag nag-guilty naman na hatulan yan, hindi na talaga makaboto, hindi makatakbo. So, tapos, itong ebidensya naman, the way it is handled kasi, the moment na seize yung ebidensya, minamark yan, on-site, pinipicturan, immediately nandun yung witnesses, pinipicturan. Ngayon, ang humahawak dito seizing officer, hindi niya pinapasa-pasa to. Immediately yan, gagawa ng laboratory request yan, no, for analysis. Ite-turn over yan sa laboratory. Doon, tinitimbang. Tinitimbang yan. Ang timbangan po na ginagamit sa laboratory, vacuum po yan. Yung very accurate na timbangan, naka-vacuum yan. To be accurate, no, hindi yan mga ordinary na timbangan na nakikita natin. And then, nasa chemistry report yan. Lalabas ang chemistry report ng crime ng laboratory natin is exact description. Napaka-specific yan. Anong description yan? Transparent plastic sachet? Open ba yan? Open or sealed? Saan ba ito nakalagay? Dapat magmamatch yan sa evidence doon saka sa picture, saka doon sa affidavit. Okay. Na alam nandun ka kasi na-describe mo ano yung ebidensya. Ngayon, titimbangan to. And then, ilalagay ito, may paglabas ng chemistry report, ilalagay ito sa secured vault. May vault talaga secured dyan. Walang nakaka-access dyan sa crime lab. Sabihin mga chemist. No? And wala ding makakalabas ng ebidensya na yan. Everything is documented yan, the way it is handled. Ngayon, sinasabi nila na bakit hindi i-dispose agad? Wala po sa power ng law enforcement agents po, ng officers, ang mag-destroy ng ebidensya sa discretion namin. Kailangan po ito ng court order. Court order. What is the reason
na bakit hindi agad dinidestroy ito. Number one, ginagamit pa to sa evidence. Okay. Number two, sa mga volume, sinasabi naman ng batas, kailangan lang kunin ng representative sample, dapat i-destroy na agad. Well, meron din tayong batas, environmental law, at that, no? Ang sinasabi, hindi tayo basta-basta makapag-destroy ng mga toxic na chemicals na hindi tayo sumusunod sa parameters or guidelines na sinet ng DNR. batas natin. Yes. So, wala tayo, i-incinerate yan. Wala naman tayong incinerators. Hindi natin isunugin openly yan. And then, meron din tayong guideline na dapat, pag di-destroy yung drug, dapat rendered siya na talagang inert. Baka turns into something na hindi na consumable. No? So, may ginagawang facility dito sa Zamboanga. Meron tayong, meron ng facility dyan na naging partner natin sa destruction yan. Yung incinerating kasi is a very expensive na, na process. Ngayon, bago to i-destroy, ito, it's very important, no? Public to, hindi to nakatago. Representative sa court, no? Representative ng accused, nandyan yung media, ang dami. Sa public ngayon, ang daming ini-invite dyan to witness nitong distraction. Ilalabas yung evidence, babasahin po ng mga chemist yan. Ang pag dinidestroy yan, ang PDEA chemist, nandun yung joint, PNP chemist, no? For transparency. Babasahin yan, yung sa chemistry report, na yung drugs, weight, papakita yan. Na anong description niya? Nagmamatch siya. Ito yung pinaka-importante, yung weight. Being a very accurate, kahit na maliit lang yung bawasan mo dyan, pag tinimbang yun, hindi magwe-weight, magmamatch. So pag tinimbang yun doon mismo, makita nagmamatch. And then, i-random sampling po yan, ipapakita sa public. I-explain ng chemist ano yung procedure namin. I-analyze yan to confirm na drugs nga yung nandun sa laman ng plastic. Isa-isa random sample yan kukunin. No? Tapos itetest. Lalabas yung result, pakita sa mga tao, explain. Ito, lumabas ganitong color na indicating positive na methamphetamine hydrochloride. Tapos pagkatapos na dumaan ng process ngayon doon, so set mo yun na i-ready po yun for destruction. Na publicly, nakikita ng lahat din. Okay? So yun Okay. po yung proseso. So here in Zamboanga del Norte, saan yun nakastore? Yung mga Nasa crime lab po. sa crime lab dito? Yes, nasa crime lab ang drugs. Sa PDEA ninyo doon? Dito sa mga laboratory, may PNP, ang ginaano natin dito, partner natin is the PNP Crime Laboratory. Doon sa Minawog? Sa malapit sa airport? Okay. Kasi even in the way back, nung wala pa kami sariling regional crime lab, regional laboratory, PNP na rin talaga yung partner namin dyan. So ngayon, may crime lab na kami, may laboratory na kami, sa regional office po yun. No? Okay. We have two last questions kaya we're running out of time. Wyatt and then Edgar, please. Sir, hindi naman naiiwasan na may mga nagkikriticize sa inyo. So, lalo na sa CHR natin. So, sa review daw, the drug campaign-related killings appear to have a widespread and systematic character. So, anong masasabi mo doon? And then, ano po yung ibang opinion na may mga planted evidences Are you really daw practicing during that one, your yung planting bypass season? operation? Ganyan. Para mayroong accomplishment? Understand. Pag sinabing widespread and systematic, ibig lang siguro sabihin, I assume, na nakikita ng CHR, parang nakapattern na to. No, actually, nakapattern na. Well, talagang we respect itong trabaho ng CHR, saka yung public criticism. Kasi ito yung napaka-importante. Pag dissatisfied na yung public, no, we should review our policies. Ito yung mga sa decision making natin. We should review our policies and remind yung tao natin na adhere lang tayo sa anong tama. And yet, yung dynamics din kasi ng anti-drug operations, hindi talaga yan nasasabihin mo na masusunod dyan sa according na pinaplano natin. Because remember, ang inuulit natin tao, nag-iisip din, no? And may mga bagay na talagang gusto natin i-keep within sa plano natin but hindi nangyari gaya yung last Friday na incident na nabaril nga yung agent talaga natin dalawang beses ng dikitan, no? Well, yes, again sinasabi ko ito lang talaga na yung comment ng CHR is also a reminder talaga yan sa amin kasi ako personally, no, sinasabi ko nga na if we keep on abusing our authority, future generation ng law enforcers maging mas mahirapan sila. Why? Because yung batas ng mga lawmakers natin will come up with policies and restrictions
na to make sure na hindi na natin i-abuse yung authority natin. See? So maging mas mahirap sa atin mag-enforce ng batas. Because sino bang sisihin natin? No? So we cannot go on abusing batas. No, ma-authority natin lalo. Okay, Gar, kadyo lang Gar ha. Palusot sa nato ni kay importante kayo ha. Sa manangita og yunan gikan kan Julia Salabria nga makatrabaho aduna ba kamoy hiring sa PDEA? Unsa man kung aduna unsa pod ang qualifications kay COVID-19 ra baron basi apoy hiring ug asa dapit. Okay, yes, yung PDEA Academy, mayroon kaming PDEA Academy page sa Facebook. Nandun po lahat ng announcements, nandun lahat ng requirements. So, wala ng query, pwede pong send sila ng message. Again, PDEA Academy Facebook page. Okay, yes Edgar. Okay, last question, sir. Sir, how will you look at the anti-illegal sa campaign system in the Philippines compared to other Asian country? Sa Asian lang tayo. Asian countries, well, hindi naman tayo, ako personally na familiar masyado kung conduct it talaga. Although may mga kakilala din tayo ng mga law enforcement officers na taga-ibang bansa na kasalumuhan namin. It's kung titingnan natin public na parang pronouncement ng mga leaders din nila describing anti-drug operations natin, this is talagang relentless and aggressive na generally sasabihin ko very serious yung approach natin. Pag sinasabi nila Pilipinas daw is naka-violent, masyado yung ginagawa natin. But sa experience na natin, remember, pag itong mga violent criminals talaga ang kasalubong natin, what do you expect? We cannot expect talaga na hindi violent yung maging operations. As a matter of fact, ilang law enforcement officers na natin ang namatay. Agents namin na namatay. At ito yung concrete na talagang nakikita nating ebidensya na masakit sa amin, but we must go on talaga sa trabaho namin. So, criticisms, they might hurt. They might hurt only pag hindi totoo. But yung criticisms na totoo naman talagang constructive to eh. Ito yung nire-review natin yung policies, review natin decisions, review natin yung approach. Because first and foremost, we are public servants kasi. We owe it to the people na talagang bakit nandito tayo sa position. So we should listen to the people. But of course, we have sets of parameters din and policies sa agency, and we have laws, we may have guidelines na kailangan din sundin natin. Okay? But we need to earn the trust of the public talaga. That is why yung interacting is talagang maganda din to nung na-explain namin, sasagot namin yung mga tanong nila. And we expect talaga under sa supervision ko dito talaga is talagang lang tayo, maayos na pamamalakad. Okay? Again, I put premium talaga and same with the Director General. That's why si Director General, personal Facebook page niya, inopen niya sa public talaga. No? Sumbong kayo. And marami na talagang pinakitang accomplishment si DG na base lang sa text na binigay ng mga tao. Talagang immediate yung naging response. Talagang nag-positive yung mga malalaki ang trabaho. Okay. Under your leadership, do you really make it known yung PDEA existence here in Zamboanga del Norte? How tough and how strict are you in your leadership as PDEA officer in Zamboanga del Norte? Ako naman, fair. Sabihin ko, fair ng leadership ko. Sinasabi ko nga, everything na tayo is intelligence-based, evidence-based, fair treatment ng lahat, because do not forget talaga, yung badge and authority namin does not put us above sa pedestal. We are servants of the people. Public employees din lang kami. So, kaya nga, ayaw din namin na, ako personally, na tinitingnan na parang yung tingin sa amin is na mataas kami. Servants nga kami. Ako gusto namin na approachable kami, na yung mga nakakilala sa mga agents namin, nakita how friendly. Mga agents namin, madalay kaming kausapin nyo lang kami, sabihin nyo. Transparent din kami. So, ito lang yung para maiano natin yung serbisyong totoo. Paabot natin sa mga tao. Gain trust. Napaka-importante ng trust. Hindi namin kaya talaga to na kami-kami lang. Okay, thank you so much. Very well said. Parting words and statements coming from our guests, dito sa Philippine Drug Enforcement Agency. We'll start with Agent Sherwin Pagador, please. Next time ha, talagang medyo tungkatin ka na ha. Kasi shy kayo ngayon eh. Sige, go please. Hindi, last year eh. Ikaw muna. Yes, okay. Okay, may hapon na to sa about lang sa kuan na akong i-advise ako sa mga naminaw karon sa mga kuan every municipality sa kuan labi na sa mga estasyon na dapat mag-comply ta sa mga atong mga barangay sa
bag-o na tong kuan parameters sa kuan barangay drug clearing, tapos ug unsay mga concern ninyo pwede ra mo motawag sa muang hotline number. Okay. And of course, our provincial officer sa Philippine Drug Enforcement Agency, si Agent Marvin Santos, please. Ito lang laging panawagan ko, no? Itong drug war kasi natin, itong fight against the ill effects of illegal drugs, it's everybody's war kasi ito. This should start at home. Lagi kong sinasabi. Marami namang na-encounter, pati mga parents nagreklamo, sir, yung anak ko, sir, hindi na kami makatulog ng asawa ko, trineten kami, pupugutan niya ulo namin. So mga ganon. Well, I understand, I'm a parent myself. May mga parenting problems talaga tayo, may mga focus tayo sa work, ng lahat, na hindi na natin monitor. So diyan papasok yung school. They play a very important role because mas marami pa silang oras na spend sa school. Kaya tama yung sinasabi niyo, ma'am, dapat integrated talaga sa educational system natin. And pag hindi na kasi na-solve yung problema na yan sa bahay, pag umabot na yan sa amin, we deal with it, no, in a manner na authorized sa amin and sa prescribed manner, no. But again, my word should not be taken negatively because sasabihin ko ulit, the government has exerted effort na ito nga ng demand reduction and harm reduction campaign natin. That is why may community-based rehabilitation program tayo. The past days, nag-attend ako ng PNP, Wellness and Recovery Program, which pinasalamatan ko sila for their courage and determination na maging part ng program. Ibig sabihin is gusto talaga nilang magbago. No? And ito nga, again, ulitin ko, it starts at home. Huwag nang ipaabot sa problema, naging law enforcement problem to. Pangalawa, remember, etong illegal drug industry, this is an illicit business, no? Client-based, consumer-based. Pag walang consumer, babagsak yung business. This explained, that's why we put equal premium, supply reduction, demand reduction, saka harm reduction. So, paano ba kami mga fight? Delikado, napaka-violenting ano yan, sir. Ayaw namin maging involved. Start at home. Educate your children. Educate yung household doon. Na prevention. Pag walang gumagamit sa household mo, successfully, you have won the war na sa level nyo. Walang gumagamit. So, if every family practices that, make sure of that. For anything na naman they can handle, of course, nandito yung PNP, nandito yung PIDEA. So, it's a law enforcement problem na. Okay? So that's how we start kasi. Don't always think na hindi namin kaya yan. Kayo nga, hindi nyo kaya. Naging hindi namin kaya, naging overwhelming para sa amin dahil bawat bahay nagpabaya. Yes. See? Yung parents. Yes. Mga relatives sila nagtutulak ng droga, wag nilang i-tolerate. Sumbong nila sa amin. Okay? Yun. Thank you. Okay, thank you so much, no, sa ato ang bisita karong buntaga, Philippine Drug Enforcement Agency, si Agent Sherwin Pagador o ingon man si Provincial Officer Marvin Santos. And of course, sa ato mga panelists, Edgar. Well, thank you very much sa PDEA for gracing the program og daghang sabtan, daghang impormasyon, and hope to see you soon. Next, Next. Okay, thank you. Happy YF, Sunday. Akas, please. Happy Sunday. Thank you so much, Sir Marvin. Noted po lahat yan, sir. So, lahat, we will do our best na maging maayos din yung mga anak namin. Okay. Thank you so much. And also, thank you nga to kang Taxi Lumba sa ato ang simultaneous broadcast pinagi sa kaymanan sa Radio Mindanao Network, DXDR 981 AM o IFM 94.1 sa atong social media platforms, YouTube, Facebook, Twitter accounts, pinagi kang atong IT Director, si Silbert Adriatico Dunuyano. Dito sa istasyon, to si Danny Luod, si Ruji Munira, si Mardy Libre, si Mark Bacruya, o gingon man atong Station Manager nga si Mr. Edgar Dagumo. To God be all the glory. Thank you, Lord, for the gift of life sa atong pagtagtapok karong butaga sa atong public affairs program, sa atong mga kaigsunan, kahigalaan hinapunta nga nakahatag kami ninyong importante nga mga impormasyon para mahimo kita nga productive citizens o mahimong progressive ang atong community ug atong country. So kini si Edit 22 mong inyong regular anchor and host sa kapihan sa Dipolo mayon kaninyo. Happy Sunday. God bless us all. Studio, take it away.